Ngitian mo yung katabi mo, this is the day of smiling. Sabihin mo, this is the day of smiling. Because this is a grand celebration day for the Lord. Amen? So, mas maganda yung mga bakante sa unahan ninyong upuan. Yung banda sa gitna ay paki-occupy para magandang tignan sa camera. Kasi live tayo, live telecast tayo sa buong mundo. Napapanood tayo ng mga taga-Spain, taga-Dubai, taga-Hong Kong, taga-Singapore, taga-America. Amen. Malay natin, isang araw, dalawin tayo ng mga taga-US. Grabe. Andyan pa ho ba kayo? Kaya siguro kailangan na natin mapa-aircon to. Kasi yung mga puti, hindi po sanay sa mainit yun. Gusto nila laging malamig. Nagbababad lang sila sa araw pag nagsuswimming. Ay, walang kausap. Palagay ko, hindi pa kayo kumain. Ayan. Kumain na ba kayo? Okay, let us now settle down. Let us be excited. Sabihin mo, bawal muna ang Marites session. After this, meron tayong oras na ilaan para sa Marites session sa ating mga grouping. Yun, pwede kayong mag-Maritesan doon. Andyan pa ho ba kayo? I would like to share about the message entitled, The Best Material. Wow! Say after me, the best material. Any material to be used shall undergo a certain test. I believe so. Any material to be used shall undergo a certain test. Yung bakal na ginagamit sa foundation ng mga building, may kanya-kanyang test. Different size ng bakal, kapal, haba, different kind of test. Yung semento, different kind of test. Yung salamin na ginagamit sa mga kondo, sa mga high-rise building, dumadaan yun sa masusing testing. Bakit? Buhay kasi nakataya sa isang building. So, in a structural design, must undergo a certain test. May isang, hallelujah, may isang kagagawang tulay doon sa may Kabagan, Nueva Ecija. I know, you know it. Kagagawa lang. $1 billion worth of a bridge. Wala pang ilang buwan. Isang buwan lang yata, nag-collapse. Sabi ng mga expert, may problema na yung struktura. May problema na yung materialis na ginamit. Kailangan i-address na to mga major problems na to kasi it will endanger the motorists, the people that will pass through this bridge. Hindi po nakinig ang government, whether national government or local government, and indeed collapse. Because it didn't undergo a proper testing of the material being used. Ulitin ko po, the best material. The world is a normal testing ground. Do you believe? Do you believe that the world is a testing ground? Why? John 16:33 says, the Lord, in this earth you have so many troubled, but be of good cheer, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon sa mundong ito, ang daming mga trouble, kaya naman napapatrouble tayo. Kapag ikaw ay nagmamaneho, naku, sa EDSA mapapatrouble ka.
Sa mga national roads, sa mga lansangan ngayon, kaya nga nagkakaroon ng panukala ang Council ng Metro Manila Mayors, Metro Manila Council na yung mga secondary roads, mga service roads, mga inner roads, mga alternative roads, no parking, absolute, no? Yun ang panukala ngayon because of so much traffic. And we are being troubled by traffic. We are being troubled by what? Pagtaasan ng bilihin. Primary commodities, prime commodities. Sino rito hindi natotrouble? Sino rito laging... Let us be honest. Mamaya-maya masaya ka, tapos biglang nag-iba-ihip ng hangin, bigla ka na bad trip. Andiyan pa ba kayo? Because this earth is a normal testing ground. That's why the best material shall undergo a certain test so that it will prove kung gaano siya katibay, his durability, his ability to stand with the pressure and testing during that moment or season of testing. I really agree and believe that the world is a normal testing ground because it is a troubled world. Pag kumausap ka ng tao, okay ka, pero yung kausap mo hindi okay, mababad trip ka. Pag ikaw wala kang trouble, pag yung nakasama mo sa sasakyan, nakasalubong mo sa daan, troublemaker, mapapatrouble ka. There's no exemption because this world is a normal testing ground. Now, when a material passed the test, it became the best material. You know, kapag ang isang material daw ay dumaan sa isang matinding proseso ng pagsubok, pag-challenge yung kanyang tibay, pag sinubok kung hanggang saan siya tatagal, at siya'y pumasa, that material now became the best material. Ulitin ko po, best material. The greatest creation of God was made of no value material. Next slide. Do you believe that the greatest creation of God was made of a no-value material? Yung daw pinakamaganda, yung masterpiece of God's creation is made of a no-value material. Wala daw, sabihin yung materials na ginamit ay walang ka-value-value. Alikabok, putik ang ginamit. Sino ba yung tinutukoy na best creation? Sino ba yung tinutukoy na God's masterpiece? You know that you and I, sabi mo sa tabi mo, you and I are the best material God made. So parang, what? Parang, what? Sabi sa tabi mo, what? Ikaw? Best material? Sabi mo naman, di ko nga alam eh. Nung isang araw lang, pinagsabihan akong dampay. Tapos, best material? What? Hello? Kahapon lang. Nabigo ako eh. Andyan pa ho ba kayo? How can it be that the greatest creation of God was made of a no-value material? Paano nangyari yun? Yung greatest creation of God, you and I, is made of a no-value material. The answer is because the design is a mystery. Wow! Misteryoso ka pala. Sabihin sa katabi mo, misteryoso ka pala. Yes! Because of our design is a mystery, we became the best material, though we are made of a no-value material. Walang kakwenta-kwentang material, putik, alikabok.
Doon tayo galing, yun ang ginamit na material ng Panginoon, kaya tayo nilikha. But we became the best material simply because the design is mystery. It can be found in Psalms 139:13 to 17. You know that? Yung pagkakahabi, yung pagkaka-wove. Di ba weave? Wove, past tense. Yung pagkakahabi sa Tagalog, masingsin. Kumbaga sa ganchilyo noon, ngayon cross-stitch, matindi ang pagkakahabi, unti-unting pagbuo ng puzzle, ng skeletal frame mo, at ikaw ay itinago. Sabi mo, itinago. Alam nyo, ang isang bagay na napakahalaga ay itinatago. Ang perlas ay itinatago. Ang ginto ay itinatago. Ang diamante ay itinatago. A best material is being safe. Keep. Sabi mo sa katabi mo, itinago ka muna bago ka inilabas. Ang lupit, ano? Ako'y namamangha sa pagkakalikha ng Diyos sa atin. Amen. Sabi ro, you are fearfully and wonderfully made. And that's the mystery. Ang ginamit na materyales ay walang kwenta, and yet we became the best material because of our God's design. Yung pagkakalikha, pagkakadesenyo ng Diyos sa atin. Danan na natin to, mabilis lang, no? For you created in my inmost being, you knit me together. Yung knit, as I've said a while ago, in a previous preaching, nadadaanan natin yan, unti-unti kang hinahabi, masinsin, pinag-ingatan, pinag-isipan, dinisenyo ng maayos, at ikaw ay itinago. And you became a fearfully and wonderfully made. That is the effect of God's design as a mystery. That's why we became the best material and we became His greatest creation. Are you still with me? Now question, in between the two persons, may dalawang tao. In between two persons, one is sad and one is lonely. Pastor, parang pareho yung sad tsaka lonely. Let me qualify it. Let me explain it. Pag sinabi natin sadness, sabi mo sadness. Once more, sadness. You are unhappy, but still you are associating yourself with others. Malungkot ka, pero nagpipilit kang sumama sa iba para sumaya ka. Malungkot ka, pero pinipilit mong lumaban, sumama, makinig, makihalubilo, mag-enjoy sa company ng iba. And that is sadness. You are sad, but you are still willing to be happy in associating with other people, with other person. Gusto mo pang makisama, makipag-usap, hindi ka nag-iimo. And that's sadness. Now, ano naman yung loneliness? Meron lang akong objective, kaya ako po ito binibigay na parang comparative analysis. Now, let us go to loneliness. Sabi mo, loneliness. Loneliness, you choose to be sad without any companion, disconnecting yourself from others. Yun ang pagkakaiba ng lonely sa sad. Kasi pag sad ka, malungkot ka, gusto mong sumaya, nakikihalubilo ka pa rin sa iba. You want to survive. Pero yung lonely, malungkot na nga siya, gusto niya lang mag-isa pa. Ayaw niyang makipag-usap, ayaw niyang, ayaw niyang express yung kanyang kalungkutan sa iba. Ayaw niyang maging vulnerable. Tinatago niya yung kanyang kalungkutan. Kaya ang tendency, mag-disconnect. Ang tawag doon, nag-iimo. Andyan pa ho ba kayo?
That's why the enemy is capitalizing that season and that moment in your life if you are disconnecting. Are you still with me? Kanina lang, I want to ask permission to my daughter. For 6 years, she was disconnected. Sabi niya. And she found out when you are disconnected, it's really hard. Parang pinarusahan mo yung sarili mo. You make your own Calvary. Parang ikaw mismo ang nagpako sa sarili mo. That's the way I understood her while she is teaching us kanina sa ating training. That's the big difference between sad and lonely. Do you follow? The common ground ng dalawa, parehong malungkot, pero magkaiba ang survival. Amen. So, ang ibig ko pong sabihin, yung situation, kalungkutan. Sad tsaka lonely, tama mo ba? Pero yung dalawa ay person. So, ang gusto ko pong i-point out here, not the situation, but the person. Next slide. Anong sabi? Not the situation, but the person. Sabihin mo sa sarili mo, hindi yung sitwasyon ko. Sige, just talk to yourself. Hindi ang sitwasyon ko, kung hindi ako. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ang sitwasyon mo, kung hindi ikaw. There is a big difference between the situation and the person. If your situation is bad, lonely, tragic, suffering, whatever it is, tormenting, torture, you can detach yourself. Magkaiba kasi ang sitwasyon at magkaiba rin yung ikaw. Ikaw na tao, ikaw na person, ikaw na best material, nandun ka na sa sitwasyon. But anytime or at any given point in time, you can detach from the situation. Andyan pa ho ba kayo? Magbabarkada kayo, binubuli ka. Ang sitwasyon mo, binubuli ka ng barkada mo. Pero ikaw bilang tao, pwede mong sabihin, I'm not deserve it. Hindi dapat ako binubuli. And you can detach. Andyan pa ho ba kayo? Andyan pa ho ba kayo? May problema ka, okay lang yon. But you can detach to your problem. Because you know the cause of the problem. Any problem, hindi naman biglang sumulpot lang ang problema nang walang cause, nang walang root cause, nang walang dahilan, na wala kang ginawa. Kaya ka nakaproblema kasi may ginawa ka, as simple as that. Kaya ka nagkasakit, marahil, napabayaan mo sarili mo, di ka kumakain ng toot. Hindi ka natutulog ng toot. Hello? You are not taking a good rest in your body. Amen? You are not following the natural law. Lagi kang nagpapalipas ng gutom. Hello? Not the situation, but the person. I will now go to the meat of the message. Matthew chapter 15, 22 to 28. Ulitin ko, no? The main meat of the matter of the message, not the situation, but the person. You must know your situation and you must know yourself. Andyan pa ho ba kayo? Pag ang sitwasyon lumulubog, anytime, at any given point in time, pwede kang umalis. Pag ang barko lumulubog na, pwede kang tumalon. Basta may dala kang salbabida. Amen. Andyan pa ho ba kayo? So as simple as that, that is the comparative analysis, that is the illustration. Iba ka, ibang sitwasyon mo. Andyan pa ho ba kayo? Now,
Just to give an emphasis, not the situation, but the person. May tatlong sitwasyong pag-uusapan tayo sa babaeng ito. Sabihin mo sa katabi mo, babae daw. Kanina ko sa praise and worship natin, Brother Rico nasaan? Brother Rico, are you here, Brother Rico? Yun. Gusto kong ayahin si Brother Rico. Kasi baka nakita na namin yung aming mga dawan. At niligawan namin yung dalawa, yung nandito at saka yung nandito. Gusto namin ligawan. Brother Rico, ready ka ba manligaw o torpe ka pa din? Joke. Kidding aside. Babae, sabi mo babae. Meron siyang tatlong sitwasyon. At titingnan natin paano siya nag-stand up sa kanyang sitwasyon. How this woman overcame the three situation that she had. Matthew 15, 22 to 28. Pamilya na tayo dito. Start tayo sa 22. A Canaanite woman from the vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Alam niyo ba, yung babae, kanyang anak, demon-possessed, parang nasa bingit ng kamatayan. Kasi hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya, demon-possessed eh. Di ba ang mga magulang, lalo na ang mga ina, dahil galing sa kanilang sinapupunan, for 9 months, tapos sila nag-alaga, nagyakap, nagpadede, iba yung attachment ng nanay sa anak. So, makikita niyo yung sitwasyon ng babae ito, so desperate. Umiyak siya, tumingi siya ng tulong. Alam niyo ho, minsan lagi ko pong naiisip yun. Bakit pagka ikaw ay nangangailangan, kailangan ng tulong at humingi ka ng tulong sa inaakala mong tutulungan ka, kasi kaibigan mo, kasi kamag-anak mo, kasi close kayo. At alam mo, kaya kanyang tulungan. Tapos, parang siya na lang ang pag-asa mo, kaya siya na lang ang nilapitan mo. Tapos, walang nangyari. Ang sakit nun, besh. Sabi mo sa tabi, ang sakit nun, besh. Tell me, naranasan niyo na ba na humingi ng tulong at hindi kayo tinulungan? Tell me. Nakakadurog ng puso. Kaya po minsan, di ba, pag lumapit ka sa isang tao at di ka natulungan, sa susunod, kahit nagipit ka, kahit na kailangan mo ito, di ka nalalapit. Kasi, oo, kailangan mo ng tulong. Kasi natatakot ka, baka masaktan ka uli. Imbis na ikaw ay makarelieve, baka madagdagan pa yung problema mo, pinagdadaanan mo. Andyan pa ho ba kayo? Pero, on the other side, pagka kailangan mo ng tulong at gipit na gipit ka at may lumapit ka at tumingin at tinulungan ka, tuwang-tuwa ka naman at ang sasabihin mo sa kanya, itong tao na to, makakabawi rin ako sa kanya. Yung binigay sa akin, dodoblehin ko ng 4. Parang si Sakeo. Di ba? Babalik ko sa kanila. Kasi naramdaman niya yung tulong na binigay ng Panginoon sa kanya. Binigyan siya ng pag-asa, binago ang kanyang buhay, inayos ang kanyang pamilya. Sabi niya, laki ng utang na loob ko sa Panginoon, kaya babawi ako. Kung meron man ako na agabyado, kung 100, gagawin kong 400. Ang ibabalik ko sa kanya, kung 100,000, 400,000, ibabalik ko sa kanya. Pag tinulungan ka naman, grabe naman yung nasa isip mo kasi may utang na loob ka dun sa tao. Kaya lagi ko sinasabi, gamitin na lang natin din sa Lord yun, mangutangan loob tayo. Amen po ba? Amen. Alam niyo sa totoo, pwede bang maging honest sa inyo? Okay lang po ba? Totoo lang ho, sa paglilingkod sa ministry, isa dumating sa point na parang gusto mo nang sumuko din, nangihina ka bilang tao. Pero pag naalala ko yung may utang na loob ako sa Panginoon, nawawala yung panghihina, nawawala yung kalungkutan, nawawala yung frustration, nawawala lahat. Kasi kulang pa nga eh. Si Lord nga, napako sa krus. Ako, hindi ako napako sa krus, pero mapupunta ako ng langit eh. Amen po ba? So,
malinaw, humingi ng tulong. Anong nangyari? 23. Tingnan natin sa verse 23 hanggang 28. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Ito masyadong overkill. Ano nakikita? Overkill. Hindi na nga pinansin ni Lord. Pinutusan pa si Lord, palayasin mo na nga yan. Pampira naman, di na nga pinansin eh. First, sabi mo first situation, unnoticed. Unnoticed. Say after me, unnoticed. Sa Tagalog, hindi pinansin. O kaya hindi napapansin. O kaya binabaliwala. Ini-ignore. Napakasakit nun, besh. Tama ba? Hello? Yung ini-expect mo na tutulungan ka tapos dinedba ka. Akala ko tutulungan niya ako, hindi pala. Hindi pinansin, ang mabigat. Sinusulsulan pa si Lord, palayasin mo na nga yan, Lord. Alam niyo, ano kaya feeling ng mga nabubuli? Nung elementary ko, hindi ko alam na bully pala yung high school. Kung bakit may dalawa akong classmate na paborito, hindi ko alam kung crush ba ako, lalaki. Tatabihan ako tapos kukulitin ako. Tapos kung ano sinasabi. Alis na naman ako, tapos kukulitin na naman ako, tapos pagka nagkasabay kami sa CR, kung ano na naman sinasabi sa akin, tinitingnan ako malaunang kasi natawa na, ano ba tao to? Eh, hindi naman kami close. Hindi ko naman siya, wala naman ako atraso sa kanya, hindi nga kami close eh. Ito babae nito, unnoticed, hindi pinapansin. Kaya minsan, di ba, nag-iimo tayo, pag sad tayo, pag lonely tayo, ginawa ko na nga, Lord. Tapos hindi naman nila ako pinapansin. Sila na lang nag-uusap. Relate tayo. Bakit gano'n? Sila na lang. Kaya ikaw, tanggap mo na, sige, ako na nga lang mag-isa, bahala kayo sa buhay niyo. Diba? Kasi hindi nila ako pinapansin, sila na lang. Tuwing magkikita-kita kami, siya lagi niya kinakausap. Pwede naman alternate dapat eh. Kahapon dapat, kung siya kausap kahapon, dapat ako naman kausapin niya. O kung hindi naman, o kahit every 2 days, sige, siya na palagi. Pero dapat every 2 days ako naman, after 2 days. I mean, this is the world that we are dealing with. Tama, mali. Minsan meron tayo kanya-kanyang bias kasi, kaya nangyayari yun eh. Minsan, sa totoo lang, mas gusto natin express ang sarili natin doon sa mga taong meron kayong common interest, pareho kayo ng topic na gusto, no? Pareho kayong mga pinag-uusapan. Yun naman. Pero pag kayong magkaiba na kayo ng interest, parang kayo mo. That's the world. This is where we are. Hindi napapansin. Sabi mo, hindi napapansin. Humingi ng tulong, nangangailangan, hindi napapansin. Ano? That's the persecution. Now, let's take a look at this. 24. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Second situation, sabi mo pangalawa, unincluded. Ang hirap nun sa isang nanay, nadurog ang puso habang pinanonood niya yung kanyang anak na demon possessed. Alam naman natin kung anong klase ang demon possessed, di ba? Umahaba mo ka, mabalik-baliktad, kung ano-ano mga nangyayari. Ang hirap po nun. Para isang nanay na nakita ganun ang sitwasyon. Question lang, sabi mo, question lang. Bakit ang sabi, a certain Canaanite woman at daughter, anak na babae. Bakit kaya hindi binanggit yung tatay? Nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Nagtago? Ask me why. Kasi ang mas malaki talaga sa mga anak, babae. Aminado naman kami doon.
Mas iba ang attachment ng nanay sa mga anak. Yeah, that's reality. Maliban lang kung papayagan kami ng Diyos, kami magbuntis. Okay, bira kayo ha. Mukha na ako buntis ha. Pero hindi ako buntis. Unincluded. Sabi mga unincluded. Hindi ba masakit yung hindi ka sinasama sa usapan? Hello? Noong maliliit kami, hindi ko nababanggit yung pangalan. Sa dami ng uncle ko hindi ko nababanggitin. Si Uncle Pakito nandyan pero hindi naman siya. Ano lang to, parang wala namang, without prejudice sa uncle ko. Pag manonood sila ng sine, laging sinasama yung kapatid ko tsaka yung iba. Pero ako, hindi ako sinasama. Okay lang kung hindi ko alam Hindi, nandun magkakasama kami. Tapos, tara na, manonood tayo sine. Ako, iwan ko. Hello? Tapos may time pa, sumusunod-sunod pa ako. Umuwi ka na! Ako na may uwi. Kaya lang, pag umiyak ako. Sakit. Sabi ko, ba't kaya hindi ako sinasama? Okay naman ako. Joke. Kaya talaga ikaw dayami ha. Ano yung pangalawang sitwasyon? Unincluded, iniitsapwera. Okay lang sana kahit saling pusa Kaso hindi saling pusa, iniitsapwera. Di ba? Teka, naparito ako dito, hindi para sa'yo, para sa mga Israelita lang. Hindi ka kasama. Sakit po. Alam niyo ba, nung elementary ko, ganyan ako. Pinili ko na lang mag-isa kasi hindi ako sinasama. Una, pag nagtabi-tabi, pambira, pag nagtabi-tabi kaming lahat sila amoy pabango Ako, amoy I mean, yung damit nila bago. Puting-puti. Sa akin, putim. Pero nasa star section kami, section 1. Kaya, mas pinipili ko manahimik. Tapos, nung grade 6 ako, nag-create ng isang section. Okay, ilan kayo sa section 1? 50. Okay, pipili kami ng top 15 among the 50, top 15. At yung top 15 na yon ay gagawing mas mataas sa section 1. Siyempre, gusto ko yun. Di nagpilian. Pambihira, number 16 ako. 15 lang ang kukunin para mag-create ng cream of the crop, upper 10% of the class, yung ilalaban sa mga competition, sa mga loob ko. Isa na lang, hindi pa ginawang 16. Siguro, nahabag ang Lord sa akin. Di 15, tumatakbo ng isang buwan yung class, yung mas mataas pa sa section 1 na klase. Sabi ko, dapat kasama ako dun Tama. Yung isa ron, ang nanay niya, sabi ng nanay niya, balik na tayo sa probinsya. So, nagpaalam, yung isang estudyante ron, sinama na nanay niya sa probinsya, bumalik na sila. Nagbakante ng isa. Bumalik dun sa section 1 sa amin. May nagbakasyon, may umalis. Kulang ng isa. Nabunot ako, pang 16 ako Tuwan-tuwa ako. Pero ang hirap na hindi ka naisasama. Ang hirap na naitsapwera ka. Ang hirap na dinidiscriminate ka. Andyan ba ho ba kayo? Amen? Tulad na lang nung bigayan ng ayuda, tawag ito? Ito, share ko lang Share ko lang. Sabi sa kanila mo, share ko lang. Bigayan ng ayuda, punta kami. Tila kami. Di ko alintana kung makahawa ko ng COVID-19 dahil punong-punong ng tao doon sa amin. Doon sa may tao doon, Milenio Court. Milenio Court. Pila kami, ako, kuya ko, tapos kita-kita ko yung mga ibang taga-Agua, nandun din.
Tapos biglang sinabi, hindi kayo kasali. Hindi kayo kasama. 2 oras kaming nakipaglaban dun. Nakipaghalo-halo. Oo, naka-face mask, pero halo-halo kami dun. Tabi-tabi kami dun, sa dami ng tao. Sabi ko, baka mahawa ko dito. After 2 hours, dumating yung mga TSWD, in-announce kung sino lang yung mga kasama, hindi daw kami kasama. Uwi, ang sakit. Sabi ko, ang prayer ko nung, Lord, sana walang kumuha ng video. Baka makita ko ng mga members, ng mga workers. Ano ginagawa ni Pastor dun? Unincluded. Naranasan niyo ba yan? Masakit, di ba? Next, 25. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Hindi siya tumigil. 26. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Ang sakit. Hindi pwedeng ibigay ang tinapay na para sa mga anak at ibibigay sa aso. Ano yung babae? Tuta? Aso? Tanong, nagreklamo? Nagalit? Sumamahin ko? Hindi! Tayo, bisan, napakadali natin sumamaan loob. Ito para sa mga anak lang hindi pwede sa mga aso. Parang sinasabi, aso ka eh. Tama? Ano yung pangatlo na sitwasyon niya? Unqualified. Sabi mo, unqualified. Sino sa inyo yung nag-apply, in-interview, tapos bandang huli di ka tinanggap? Sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang. Naku, talagang ako, lagi ako nakakaranas niyan. Pagka narinig yung tatawagan, di mo sabihin, hindi ako tanggap hindi ako qualified eh. Hindi ba ba kayo? Ganun din naman ang suma nun gusto nyo lang pagandahin eh. Pero sasabihin naman ninyo, hindi ako tanggap, then hindi ako qualified. Andyan ba kayo? Ang sakit nun. Unqualified. 3 situations. Paano natin masasabi, not the situation, but the person? How? Let us see. 27. Yes, it is Lord, she said. Even the dog ate the crumbs fall from their master's table. 28. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Grabe, palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kung nag-focus ka sa situation, patay kang bata ka. Mag-walk out ka. Pwede kang mag-gormitado. Pwede kang magalit sa mundo. Bakit ang mundong ito napaka-unfair? Bakit ang mundong ito mapag-api? Bakit ang mundong ito may pinipili? Bakit ang mundong ito may paborito? Bakit ang mundong ito iba yung trato sa akin? Kaya sasabihin mo, ano ang kasalanan ko? Bakit? Lagi mong tanong, bakit nangyari sa akin to? Kakalate mo ba kayo? Pero, pinatunayan niya that she is a person that she can overcome the situation. Amen? Amen? Ano lang to, parang simple examination, parang simple question and answer. Ano ang naging susi para ma-overcome ng babaeng ito yung kanyang sitwasyon? Ano? Okay? Sabi niya, ano yung una? Hindi mo ako pinapansin. Pangalawa, hindi mo ako sinasama. Pangatlo, hindi ako qualified. Pwes, sabi niya, papansinin mo ako. Pangalawa, sabi niya, pwes, isasama mo na ako. Pangatlo, sabi niya, magiging qualified ako. Ano ginawa niya?
sumamba siya sa Panginoon. Amen? He break the barrier. He was able to overcome the situation by breaking the barrier. Ano man yung hadlang, kaya hindi siya pinapansin, tinanggal niya. Ano man yung dahilan kung bakit hindi siya sinasama, tinanggal niya. Ano man ang dahilan kung bakit hindi siya qualified, tinanggal niya. She just simply worship God. Amen? Kaya nung pinag-aralan ko to, Lord, ano ba, paano ko ba ito makukonfirm at mas lalo ko maunawaan? And then, I found out in John chapter 4:24, di ba sabi ron, time will come, ang tao ay sasamba sa Espiritu na totohanan. Remember the conversation ng dalawang Panginoon tsaka yung babae, yung Samaritan woman? Bakit kaya lagi example babae, ano? Kaya dapat ang mga babae sa simbahan, tumitindig. Amen? Nagpapakitang gilas. Di ba sabi ng Panginoon sa kung naiintindihan mo lang kung sinong kausap mo. Eh kasi po, kami, doon lang dapat kami pwedeng sumamba, hindi daw kami pwedeng pumunta sa Israel. Sa bundok lang kami, kaya doon kami sumasamba. May barrier eh. Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang, tatanggalin ko na yung barrier. So, simply the discussion was the worship, simply because it will take the barrier. Tatanggalin yung hadlang. Tatanggalin kung ano man ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema, kung bakit may mga trial strategy o tragedy. Ang susing sinasabi ng Panginoon, sumamba ka sa akin. That will take away the barrier. Kaya nga, di ba? Sabi niya, sabi ng Panginoon, sa Samaritan woman, darating ang panahon at ngayon na ngayon. Bakit niya sinabi ngayon na yun? Tell me. Ask me why. Bakit? Kasi kausap niya na yung babae at that point in time, the Lord is in the process of taking the barrier by way of worship. Paglapit sa Panginoon at pagsamba sa Kanya. O nga no, Lord. Kaya yung babae, may sitwasyon din. Alam niyo yung sitwasyon ng babae, but she was able to overcome also her situation. Saan ka nakakita sinabi lahat ng pangit sa buhay mo? Saan ka nakakita pinamukha kung anong klase yung tao ka? Kung anong klase ang ugali mo? Kung anong klase ang pinagagagawa mong kahiyan? Pero natuwa pa. Doon ako nakakita na grabe yung babae, no? In-expose siya ng Panginoon nung nag-uusap sila kung sino siya, pero tuwang-tuwa siya. Iniwan yung kanyang sinalok na tubig, umuwi, at ipinamanita sa Panginoon. Nandyan ba ho ba kayo? Amen? So, ano ngayon yun? Ito gusto kong bigyan ng diin. You are who you are. Ulitin ko, you are who you are. Eh bakit sino ka ba? You are the best material. Sino ka ba? Ang design mo, mystery. Sino ka ba? Kung paano ka nilikha ng Diyos, yun ka. Kung paano ka pinahalagaan ng Diyos, yun ka. Kung paano binigyan ng value ang buhay mo, yun ka. Kung paano ka pinalalakas, paano pinatitibay ang personalidad mo, yun ka. Kung paano ka binihisan ng Diyos, yun ka. You are who you are. You must bear in your mind, not the situation. Kung ang sitwasyon mo'y sinasabing ganito ka, that's wrong. That is from the enemy. That is the truth. Because what is the truth and what matter most is because you are who you are. Next slide. Focus on the best material and not on the test. Bakit tayo, pagka tayo may test na pinagdadaanan, minamagnify yung test? Minamagnify yung pinagdadaanan mo. Lagi mong binubroadcast yung hirap na pinagdadaanan mo sa halip na mag-focus ka sa sarili mo kasi best material ka. Kasi pinagtagumpay ka na ng Panginoon. Judges chapter 6, 11 to 15. Sabi ni Gideon, Lord, ako ba talaga? Talaga lang.
kami po yung sa aming angkan na Manase. Remember, there are 12 tribes of Israel, right? And one of those is Manase tribe. Sabi niya, sa buong angkan, sa buong tribo ng Manase, ang pamilya namin ang pinakamahirap. Pagkatapos po, sabi niya, sa aming pamilya, ako ang mahina. Pinakamahirap na nga, tapos pinakamahina pa. Kaya ang baba ng tingin niya sa sarili niya, Lord, ako ba talaga ang tatawagin mo sa isang napakadakilang misyon na ito? Ako ba talaga tinatawag mo? May gagawin ba talaga ako maganda na misyon para sa tao, para sa lipunan ito na aking ginagalawan? Maring sinasabi niyo, pag umating kayo dito, umuupo lang ako dito, okay na ako dito. No. Anytime God, huhugutin ka sa isang paraan na hindi mo alam. Sa isang bagay na hindi mo alam. Alam ng Diyos yon, pero marahil ikaw hindi mo pa alam. But sometime in your life, gagamitin ka ng Panginoon sa panahon mo. Maring hindi mo alam kung kailan yon o ano yon. But definitely, huhugutin ka ng Panginoon sa isang noble purpose, sa mission na gagamitin ka mightily ng isang dakilang bagay na maaaring ikaw ay hindi masyadong pinapansin, pero darating ang panahon papansinin ka. Maaaring hindi ka nilalapitan, dating panahon ikaw na ang lalapitan. You are who you are. Kaya sabi ni Gideon, Lord, imposibleng ako yung sinasabi mo. Latak ako eh. Alam niyo ba ang tingin ni Gideon sa sarili niya? Latak. Latak lang ako, Lord. I have no value anymore. Pero sabi ng Lord, no. You will defeat 1,000 of enemy with only 300 soldiers. We know the story. 300 lang ang kanyang sundalo, pero ang tinalo niya, 1,000 mga kaaway. Because he was made of the best material. Palakpakan po natin ang Panginoon. Don't look on your situation. Just look on the person. And that person is you. You can move the mountain, we know that. Sabi ng Bible, kaya mong pagalawin, paalisin ang bundok. You can walk on water, just like Peter. Kaya mong lumakad sa tubig, katulad ni Pedro, may problema ka, lalakad ka lang sa ibabaw na parang tubig lang yan. Lalakad ka sa apoy, pero hindi ka masusunog, sabi ng Isaiah. Because you are who you are. You are made of the best material. The Lord is telling you right now. John 11:40, you will see the glory of God. You will see the glory of God. John chapter 11 verse 40. John chapter 4 verse 12. Verily truly I say to you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than these, because I'm going to Father. Try to imagine, mas marami tayong magagawa kumpara sa nagawa ng Panginoon kasi limited lang ang time niya. Kaya yung establish niyang New Testament Church hanggang sa panahon natin buhay sa pamamagitan ng simbahan ito na kanyang pinangungunahan, na ikaw at ako ay instrumento para may advance ang kanyang kaharian, para may sa katuparan ang misyon ng Panginoon na maraming taong mabagong buhay, maraming taong maabot, maraming pamilyang maayos, maraming tao ang pumasok ng langit pagdating ng panahon. Magbigay tayo ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. That is our mission. Sa mga taong nasisira ang buhay, sa mga taong nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, our mission is to bring Christ's love to everyone so that they may have a hope in life. Magkaroon sila ng pag-asa sa buhay. Panghuli ho, naalala nyo ba yung isang kasabihan, ang taong nagigipit ay ay sa patalim kumakapit. Ulitin ko, ang tao raw nagigipit ay, kayo magtuloy, ay sa patalim kumakapit. Mali po yun. Pagka ikaw ay nagigipit, kay Lord ka lumapit.
Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all arise. Let us thank God for His goodness.